Narasimha Avatar. Si Vishnu ay kumuha ng 10 avatar upang wakasan ang pamamahala ng masasama sa mundong ito at nagdala ng kapayapaan at kaunlaran sa lahat ng dako. Ang Narasimha Avatar ay itinuturing na pang-apat na avatar ni Vishnu at upang protektahan ang kanyang deboto na si Prahlad. Ipinanganak niya ang 2 anak na lalaki, na kalahating tao at kalahating leon. Sa Satya Yuga, ang sage na si Kashyap at ang kanyang asawang si Tidi ay may 2 anak na lalaki sina Hiranyaksha at Hiranyaksha. Parehong kilala sa pagpapalaganap ng pagkawasak at kaguluhan sa lahat ng dako at nagdulot ng mga problema para sa kapwa-tao at mga Diyos. Ini sa kanilang mga maling gawain, ang mga Diyos ay nanalangin kay Vishnu na humanap ng paraan para pigilan ang kanyang mga kapatid. Nang marinig ang mga panalangin ng mga deboto, si Vishnu ay nag-anyong isang malaking bulugan na tinatawag na Varaha Avatar at dumating upang patayin si Hiranyaksha. Ito ay itinuturing na pangatlong avatar ni Vishnu. Itinago ni Hiranyaksha ang lupa na kilala bilang Bhudevi sa malalim na dagat. Ang 12 avatar ni Vishnu sa wakas ay nagtagumpay sa paghahanap sa lupa at Hiranyaksha. Isang digmaan ang sumiklab sa pagitan ng 12 avatar at Hiranyaksha. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng bulugan at Hiranyaksha na yumanig sa buong mundo. Sa wakas, dinurog ng baboy ang Hiranyaksha gamit ang mga sungay nito, itinaas ang lupa gamit ang mga sungay nito. At ibinalik ang balanse ng mundo sa pamamagitan ng paglalagay nito sa nararapat na lugar nito sa universo. Nagdulot ito ng malaking kapayapaan sa pagitan ng mga Diyos at mga tao, ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal. Dahil ang kapatid ni Hiranyaksha ay nanumpa na ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang kapatid, na maghahatid ng pagkawasak sa mundo at takutin ang lahat sa paligid. Pinamunuan niya ang kanyang hukbo ng mga demonyo upang sirain ang lahat ng bagay sa lupa, ngunit nahaharap siya sa kapangyarihan ng mga Diyos. Alam na tinutulungan ni Vishnu ang mga Diyos, nanumpa si Vishnu na lipulin sila. Nagpasya siyang pumunta sa kagubatan at manalangin kay Brahma para sa biyaya ng immortalidad. Di nagtagal ay nakalimutan niya ang lahat ng kanyang makamundong pagnanasa at pandama at naging masigasig sa pagmumuni-muni. Sinira ni Indra ang hukbo ni Hiranyaksha. Samantala, napagtanto ni Indra na hindi pinamumunuan ni Hiranyaksha ang mga demonyo. Dahil walang pinuno ang mga demonyo, naisip niya na ito na ang tamang pagkakataon para salakayin sila at magiging madaling manalo sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo. Kaya, buong lakas niyang inatake ang mga demonyo at gaya ng inaasahan, pinatay niya ang marami sa kanila at nanalo sa digmaan. Sa parehong pagkakasunod-sunod, nagpasya siyang ganap na sirain ang kabisera ng Hiranyakashipu at pumunta sa kanyang palasyo. Doon niya nakilala ang asawa ni Hiranyakashipu na si Kayato. Nang magpasya si Hiranyakashipu na maghaiganti, gusto niya itong ikulong. Pagkatapos ay dumating si Narada Muni at pinigilan si Indra. Nagalit si Indra at tinanong kung bakit niya ikinulong ang dalaga. Sinabi ni Indra na kung muli siyang inatake ni Hiranyakashipu, ikukulong niya ito. Nang marinig ito, hiniling siya ni Narada Muni na umalis dahil walang papel ang dalaga sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo. Siya ay isang inosente at walang magawang babae. Walang choice si Indra kundi iwan siya. Matapos siyang palayain, tinanong siya ni Narada kung ayos lang siya, medyo nabigla siya, pero sinabi pa rin niya na ayos lang siya. Siya ay buntis, at dahil wala siyang ibang pagpipilian. Gusto niyang manatili kay Narada at pagsilbihan siya bilang kanyang anak. Pumayag si Narada dito at nanatili si Kayato sa kubo ni Narada. Ikinwento ni Narada ang kwento ni Vishnu at pagkatapos niyang pakinggan ang kanyang kwento, naging attached siya kay Vishnu. Ang batang lumalaki sa kanyang sinapupunan ay nakinig din sa kwento noong una at kalaunan ay naging pinakadakilang deboto ni Vishnu. Samantala, ang init na dulot ng penitensya ni Hiranyakashipu ay napakatindi at matindi na kahit ang mga Diyos ng langit ay ramdam ito. Sa wakas, nang hindi makayanan ng init, pumunta siya kay Brahma at nakinig sa mga panalangin ni Hiranyakashipu. Si Brahma ay labis na nasiyahan sa debosyon ni Hiranyakashipu at ipinagkaloob sa kanya ang ninanais na biyaya. Sinabi ni Hiranyakashipu na gusto niyang maging immortal. Sinabi sa kanya ni Brahma na hindi posibleng maghangad ng isang bagay na makakasira sa balanse ng buhay. Kaya pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay nakaisip si Hiranyakashipu ng isang plano. Humingi siya kay Brahma ng biyaya na walang tao, Diyos o hayop na nilikha ni Brahma ang makakapatay sa kanya. Isa pa, walang makakapatay sa kanya araw o gabi. Walang sino man sa langit o sa lupa ang maaaring pumatay sa kanya. Gayon din, walang sino man sa loob o labas ng bahay ang maaaring pumatay sa kanya gamit ang isang armas.
Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay nagpasya siyang ibigay sa kanya ang biyaya. Masaya siyang bumalik sa kanyang kaharian. Doon, labis siyang humanga sa paghihirap ng kanyang kaharian. Nagpasya siyang maghaiganti kay Indra para sa lahat ng ito. Siya ay nag-iisang nakipaglaban sa mga Diyos, tinalo sila at pinalayas sila sa langit. Pagkatapos siya ay naging pinuno ng langit. Si Prahlada ay isang tunay na deboto ni Vishnu. Natagpuan niya ang kanyang asawa at anak sa lupa at dinala sila pabalik sa kanilang sariling kaharian. Hindi tulad ng masama at masamang si Hiranyaksha, ang kanyang anak na si Prahlad ay isang dakilang deboto ni Vishnu at palaging nananalangin sa kanya. Minsan, habang nakikipag-usap kay Prahlad, nagulat si Hiranyaksha nang marinig ang mga papuri ni Vishnu. Sa galit, pinarusahan niya ang guro ni Prahlad at hiniling na bantayan siya. Sa paglipas ng panahon, nagalit si Hiranyaksha sa kanya dahil sa pagdarasal kay Vishnu. Sa wakas, hindi niya nakayanan at hiniling na patayin si Prahlad. Sa kabila ng pag-aatubili ni Prahlad, nagpa siya ang mga gwardya na patayin siya. Ngunit sa bawat suntok ay naputol ang kanilang mga espada at nanatiling ligtas si Prahlad. Inutusan ni Hiranyaksha ang mga makamandag na ahas na kagatin si Prahlad, ngunit wala silang nagawang pinsala sa kanya. Pagkatapos, inihagis sila ng galit na elepante sa kanya, ngunit hindi siya inatake ng elepante. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Holika at hiniling na maupo sa kanyang kondangan at sunugin siya. Naisip niya na kahit papaano ay gagana ang planong ito, ngunit nasunog si Holika hanggang sa abo nang hindi nahawakan ng apoy. Ngayon ay nabigla si Hiranyaksha. Wala siyang maintindihan, umabot sa rurok ang kanyang galit. Hinailan niya si Prahlad at tinanong kung nasa bahay niya ang kanyang Panginoon. Sinabi sa kanya ni Prahlad na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. At sa pagkabigo ay tinuya ni Hiranyaksha si Prahlad at tinanong kung ang kanyang Diyos ay nasa haligi sa tabi niya. Sinabi ni Prahlad na oo, siya nga. Sa galit ay sinipa ni Hiranyaksha ang haligi at isang demonyo, kalahating tao at kalahating leon, ang lumabas. Kinuha ni Vishnu ang anyo ng Narasimha. Malakas na sumigaw ang nilalang na siya ay isa sa 10 pagkakatawang tao ni Vishnu na naparito sa lupa upang patayin si Hiranyakashipu. Tusong hinablot niya si Hiranyakashipu at kinaladkad papunta sa pintuan ng isang silid kung saan walang kahit ano sa loob o labas. Inilagay niya siya sa isang lugar kung saan walang langit o lupa, at nang hindi gumagamit ng anumang sandata, pinatay niya siya sa pamamagitan ng kanyang mga kuko sa gabi. Matapos siyang patayin, ang kalahating leon at kalahating tao ay umungal ng malakas, na ikinatakot ng lahat ng mga demonyo. Walang nang ahas na lumapit sa demonyo. Ngunit pinuntahan siya ni Prahlada at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nang tanungin ang tungkol sa kanyang ama, sinabi sa kanya ni Narasimha na si Hiranyakashipu ay talagang ang bantay pinto ni Vishnu na si Vijay at kailangan niyang magsilang ng 3 pangkapanganakan upang makabalik sa langit pagkatapos na isumpa. Si Prahlada ay hinirang na hari ng kaharian ng kanyang ama at namahala ng may katapatan at katarungan kaya't binago niya ang takbo ng maging ang mga demonyo. Kaya si Vishnu ay naging anyo ng kalahating leon at kalahating tao upang protektahan ang kanyang deboto na si Prahlada mula sa galit ni Hiranyakashipu at para palayain ang kanyang bantay pinto na si Vijay mula sa sumpa. Ang katapusan.